Hello guys. Ilang tulog na lang. So, anong araw ngayon? Martes. Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. So, may git 6 na araw na lang bago magbotohan. So, sa May 12, Lunes, ang eleksyon 2025 kung saan boboto tayo ng 12 senador, isang party list, congressman, mayor, governor at iba pang mga lokal na posisyon dyan sa inyong probinsya, distrito, ah, lungsod at bayan. So, sa darating na Lunes, so tayo'y aalis at pupunta tayo sa mga presinto sa inyong mga barangay, bayan, probinsya at syudad. So, kung saan ay tayo ay boboto, pipili ng mga karapat-dapat kung sinong ang sinong para sa inyo makakaupo sa mga pwesto dyan sa lahat ng posisyon, elected posisyon dyan sa gobyerno. So ngayon, ang topic natin sa araw na ito ay meron na ba kayong 12? Kumpleto na ba yung 12 nyo sa pagka-senador? So yan yung topic natin. So ako wala pa akong hindi pa kumpleto yung 12 ko sa pagka-senador. So ang topic natin is sino-sino ba ang may mga tsansa at posibleng manalo sa darating na May 12, 2025 senatorial elections. So may anim na po ang mga kandidato sa pagka-senador at ang pipiliin lang ay 12. So prediction for 2025 senatorial election. So, nasa inyo na yan kung sinong iboboto nyo sa pagka-senador. Kung sino yung karapat-dapat, hindi titignan. Dapat sa kung sikat yung kandidato, boboto nyo agad. So, dapat kilatisin ng mabuti at pag-isipan yung mga binoboto nyong kandidato kung deserve niya ba na makaupo dyan sa Senado kasi hindi biro yan. Maging senador ka. Kasi kung senador ka, dapat gumawa ka ng batas na hindi para sa pansarili kundi para sa mga Pilipino. So, merong mga lumalabas. Ngayon, marami nang lumalabas. So, nagsusulputan na naman yung mga survey. So, ngayon, yung topic natin ay yung prediction for 2025 Senate election. Sino-sino kaya ang makakapasok at may chance sa Magic 12. So, yan guys. At ito guys, tignan nyo ang page. Kung meron kayong Twitter or ngayon, X na yung pangalan, dati Twitter. So, ito yung account. Hindi natin gawa-gawa ito, no? So, ito yung kanilang account na sana ba? Ito. Loading pa, guys. So, di natin gawa-gawa ito. So, itong nasa X page, itong ito. Nakita nyo, guys, no? Third eye. Okay. Yan, basta i-post ko lang ito, no? Di makita, oh. So, Third Eye ang pangalan. So, Third Eye, kung meron kayong Twitter or X, so makikita nyo yan, no? I-search nyo yung Third Eye. So, nagpe-predict sila ng mga posibleng mananalo sa pagka-senador. So, babasahin natin kung sino yung mga may tsansa na pumasok dyan sa Magic 12. So, sabi dito, hindi ko gawa-gawa ito guys ha. Note, hindi ko gawa-gawa ito. So, gumawa sila ng prediction based siguro sa mga lumalabas na survey, sa mga sentimento dyan sa social media, at iba pa. So, ito guys,
Sino-sino kaya yung mga may tsansa at mas malaking trajectory. So, yan talaga yung factors para mag-predict ka ng mananalo sa eleksyon. So, dito babasahin natin. So, our final prediction on Magic 12. Magic 12 as of May 6, 2025. So, may 6 na araw na lang bago mag-eleksyon. So, sila ay nag-predict, final prediction ng third eye sa Magic 12. So, as of May 6, 2025, through our Common Sense AI model. So, we look forward to your feedback and iba na to. So, sa kanilang listahan, so number 1 si Bongo. Si Bongo ay rank 1 to 3. So, posibleng hindi siya mag number 1, either number 2 or number 3. Chances of winning, 85%. So, sure win na itong si Bongo ayon sa third eye na prediction. Ganon din itong si Erwin Tulfo, rank 1 to 3. So, 1 to 3, pwede siya mag number 1, either sila ni Bongo, si Erwin Tulfo. So, isa sa kanilang dalawa ang magna number 1. Chances of winning, 80%. Number 3, yung kapatid ni Erwin na si Ben Tulfo. So, ranking 1 to 5, pwede siya mag number 1, si Ben Tulfo. So, itong si Ben Tulfo, napapansin ko, hindi ko napapansin yung campaign niya. No? Kasi napapansin natin sa mga senador, yung mga kandidato ng alyansa, yung kina Duterte at yung sa Pink, no? Pero itong si Ben Tulfo kasi tumatakbong independent. Wala siyang makinarya, wala siyang support from Duterte, pati na rin sa administrasyon. So, nagsusolo lang itong si Ben Tulfo. Pero sa mga survey ay palagi nasa top 12 itong si Ben Tulfo. Of course, kilala naman natin itong mga Tulfo, no? Mga sumbungan ng bayan, magaling sa public service, no? Kaya itong si Ben Tulfo ay nasa top 3, no? Number 3 siya sa third eye, ranking 1 to 5. Posible siyang mag number 1. Pwede rin siya bumaba from number 5. So, chances of winning, 75%. So, number 4, Tito Soto. So, Tito Soto, palagi ito sa top 5 sa mga survey firm. Itong si Tito Soto ay ranking 2 to 6. Pwedeng mag number 2 itong si Tito Sen. Chances of winning, 70%. Of course, yung Eat Bulaga factor nito ni Tito Soto. So, yan yung advantage nito ni Tito Soto. At yung katagalan niya dyan sa Senado. Kasi naging ito from majority leader at naging Senate President. So, number 5, Bato de la Rosa, ranking 3 to 7. So, pwede mag-number 3 itong si Bato. Pwede itong bumaba from number 7. So, depende yan sa lakas ng kung ipapakita ng administrasyon yung kanilang makinarya. Makikita din natin yan sa mga sample ballot kung sino yung mga ini-endorso ng mga lokal na opisyalis natin. So, dito yung mga malalaman natin kung may mga traiduran, may mga surprise, so etc. So, itong si Bato, number 5 sa third eye. So, ranking 3 to 7, chances of winning, 65%. So, number 6, Ping Lacson, ranking 4 to 8. Pwedeng tumaas siya sa number 4. Pwede siyang bumaba sa number 8. Chances of winning, 60%. So, si Pia Cayetano, ranking 5. Number 7, si Pia Cayetano, ranking 5 to 9. Pwede siya mag number 5. Pwede rin siya bumaba sa number 9. Chances of winning, 55%. Number 8, Bong Revilla, ranking 6 to 10. Chances of winning, 50. So, pwedeng tumaas sa number 6 si Bong Revilla. Pwede rin siyang bumagsak sa number 10. So, number 9, si Lito Lapid. So, Lito Lapid, ranking 7 to 11. Number 9 si Lito Lapid, guys.
Ranking 7 to 11, chances of winning 45%. So pwedeng tumaas siya sa 7 sa huling dyan sa darating na bilangan, or pwede siyang bumagsak sa number 11. So chances of winning 45%. Number 10, Abigail Binay, ranking 8 to 12, chances of winning 40%. Number 11, Bam Aquino, ranking 9 to 13. So, pwedeng tumaas si Bam Aquino from 9. So, 9, pwedeng siya bumagsak to 13. So, number 11 siya, Bam Aquino, chances of winning 35%. Number 12, Camille Villar, ranking 10 to 14. Chances of winning 30%. Number 13, Manny Pacquiao, ranking 11 and 15. Chances of winning 25%. Number 14, Kiko Pangilinan, ranking 12 to 16. Chances of winning 20%. So may chance pa itong si Kiko tumaas from number 12. Tapos itong si Willie Revillame, ranking 13 to 17. Chances of winning 15%. Benhur Abalos, number 16, ranking 14 to 18. Chances of winning 10%. At number 17, Amy Marcos, ranking 15 to 19. Chances of winning siguro mga 5%. So yan yung mga listahan ng third eye, kung sino yung kanilang prediction ng third eye para sa pagkasenador sa 2025 senatorial election. So hindi ko gagawa ito guys So ito yung pakita ko sa inyo. So mamaya ipapakita ko ito ipopost ko ito sa YouTube para malaman nyo. At nasa inyo na yan kung maniwala kayo sa mga prediction, kasi bira lang kasi mga prediction dyan sa Pilipinas, lalo sa Pilipinas, no? Yung mga prediction, kasi yung pinapakita lang yung mga survey. So yan guys. So pagbabasihan natin yung listahan dito ay itong ranking ng yung prediction ng third eye base sa kanilang listahan, no? Kung babasihan mo, parang ganun din yung resulta ng Okta. So nakita niyo yung mga survey ratings ng Okta. So parang magkaparehas lang, no? Bongo number 1, number 2, Erin Tulfo, para magkaparehas no? So yan yung kanilang Senate prediction ayon dito sa third eye. So makikita niyo yan dyan sa Twitter, ngayon X. So yan guys. So kayo nang bahala kung sino yung napapusuan nyo, kung sino yung deserving na pumasok sa Magic 12. So nasa inyo na yan guys. So sa darating na Lunes, of course, boboto tayo sa mga presinto. So after that ay magbibideo na naman ako pagdating ng gabi para malaman nyo yung partial results sa pagkasenador, at magbibideo din ako about sa results ng mga lokal na posisyon, no? Yung mga gaya ng governor race, mayoral race, tapos bukod sa senador, so bibigyan ko kayo ng update, no? Sa mga resulta lalo na sa local na posisyon, no? Tapos sa party list din. So yan, abangan nyo guys sa election 2025. So magbibideo ako niyan. So maraming salamat, at don't forget to subscribe, at kita-kits tayo sa next video.